Breaking news, isang reporter binuking si Madriaga na kasinungalingan yung sinasabi sa bahagi ng affidavit niya na sinasabi niya meron daw ata nag-withdraw siya ng pera ng milyon-milyon dun sa mall sa Lubao. Nagsalita po itong si CJ Hero na isang journalist ay wala daw po doon siya lumaki sa lugar na yon, doon siya pinanganak. I was born and raised in Lubao, Pampanga. Wala daw po walang mall doon, no? May mga kumakalat, may mga malaking mall doon, pero fake news po yun. Siya po ang paniwalaan natin kasi siya po reporter at siya doon lumaki. Di ba sa lugar mo, pag lumaki ka, payag ka, may mall doon? Di ba? Alam mo, sa lugar mo, lumaki ka, tapos sinabi mo sa lugar nyo, may gantong mall, papayag ka kahit wala? Di ba? Ang lumalabas na unti-unti na ang katotohanan po. Dito po, una, sabi ko sa inyo, yung painting. Pangalawa, yung cheque, magkaparehas ng control number yung manager's check, no? Pangatlo, yung Nobu Bar, di ba? Pinabulaan na may-ari mismo ng Nobu Bar na alas 12 ng gabi, yung duffel bag daw, inakyat doon, wala naman daw yun. Di ba? At hindi wala daw kwarto yun. Pang-apat, ito, mall. Ano ba naman yan? May mall daw sa Pampanga, wala po mall sa Pampanga meron. Pero sa Lubao, Pampanga, wala. Ayon po dito sa isang journalist, no, kay Ate Maganda, no. Ngayon, ito po, dito mo mapapatunayan talaga na may butas na. Hindi katulad ng 18 Marines, ang butas lang nila, AI daw yung picture, AI daw yung video, wala sila ibang masabi. Yun lang. Ay, hindi, AI daw picture, pinakita. Nasa cellphone, may date kung kailan pinicturean yung 18 Marines. Yung mga panahon na yun, di pa uso AI. Di ba? Yan, dyan nakikita yung pinagkaiba ng 18 Marines kay Madriaga. Etong Madriaga na to, pambawi lang to. Kumbaga, panabla lang, no? Pamuntos. Ika nga, pamuntos, no? Dito po, basahin po natin dito kay CJ Hero. Salamat sa iyo, CJ Hero, no? Sa iyong malasakit, ayan, no? Walang mall sa Lubao, Pampanga. Pero dito, sabi niya, sa kanyang post mismo, verified to, I was born and raised in Lubao, Pampanga. In fact, I was just there during Holy Week. As far as know, we do not have mall in Lubao, let alone one large enough to have bank inside. kaming Pure Golds Santa Cruz Market, Alpha Mart, Osay, Leti Store, Alano, Mang Bangko, Keng Kilubda, Kapampangan. Ayan po, sabi ni Madriaga dito, basta tayo ng konting comment. May mall po doon, bagong gawa. Land exclusive for the hiring. Bagong gawa lang pala. Nagpunta sa future. Nagpunta po sa future. Etong si Madriaga, gamit ang lamesa ni Doraemon. No, ewan ko, kung meron sa camp, bagong diwa ba sa Tagigyo, sa Kulunga, tanong nyo nga kung may lamesa si Doraemon doon at nakapunta to sa future. May bagong gawa ng mall pala doon, baka gagawin pa lang, ayun, no? Bagong gawa pala. Di ba? Yan sasabi ko sa iyo. The script writer was familiar. Ayan naglalabasan na si Trilling daw. List, di ba? Hindi ko yung punto. Iisa yung formula. Kung may deliver ulit, bagman, may bangko, pinapakalkal. Sino ba mahilig magkalkal ng bangko? Yung laging tumitirada na kalkalin yung bangko niyan. Kalkalin yan. Sino ba yon? Kayo na magsalita kung sino yon, yung tao na yon. Ni tanod sa barangay, ni mananalo yon. Di ba? Ang hilig niya ganyan. Kahit sa Pangulong Duterte, kalkalin ng bangko. Sino ba formula niya? Sino ba chemistry niya ng pakalkal bangko kulo na yan? No? Yan, iisa. Kumbaga, walang pinagkaiba yan. Iisa creator, iisa kumanta, kaya iisa tono. Di ba, misa pag isang singer, siya din kumanta ng isang kanta niya, di ba, iisa tono, parehas maganda, di ba? Kasi iisa writer, iisa nag-compose. Di ba, kayo humus dyan, hindi ko siya sabihin siya yon, pero hugisan nyo, tonohan nyo yung mga sinasabi niya, di ba? Hindi ako mabanggit kung sino yon. Mahirap na, tuso yun eh. Tuso yung tao na mamaya, balikan pa tayo, demand. Di ba? Wala akong binabanggit na pangalan, Kayo bahala po doon. No? Ito po, malinaw naman eh. Ayan sabi niya dito, hindi po bangko ang OSAVE sa Lubao, Pampanga, Baka lang yon ang sinasabi ni Madriaga, supermarket po yun. Pero yung OSAVE po, sa panahon, alam ko, ang OSAVE kailan lang yan. Sa panahon ng mga Pangulong Duterte, wala pang OSAVE. Alam ko. Kaya malabo-labo yan.
siguro nag-iimbento lang siya sa mga panahon na yon, no? Siguro kaya hindi na pwede imbitahan yan. Oh, pakinggan natin si Madriaga, baka sabihin nila nag-iimbento tayo eh. Pakinggan natin. I remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Muli Pampanga, ulit niya. Booking ang affidavit mo. Ha? I remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Deliver ka pa ba? Sabi mo, ha? Eto yung 18 Marine, ha? Ayaw nila iharap, pinuhusgang kagad. Eto, hinarap na nila, di ba? Ayun, bakit dinarap to? Eto ba may credibility sa inyo? Hoy, Pinky, eto ba yung sabi mo, 3 times a day mong iimbestigahan to? 3 times a week? Eto ba yung may credibility sa inyo? Ha? Pasuray-suray yung kinasabi? Yung sinasabi niya, hindi tugma sa lahat ng kanyang hindi naman DDS na naghahayag sa kanya eh. Hindi naman DDS na nag-iimbento sa kanya eh. Siya ang nag-affidavit niya, kinokontra ng panahon, ng pagkakataon. Wala namang gusto kumontra sa kanya eh. Di ba? O, sabi niyo, talo na DDS. Sige, aber, talo mga DDS. Pero, kinokontra ba ng mga DDS yung mga affidavit niya? Hindi. Na may butas lang, hindi DDS ang nagbubutas. Ang nagbubutas yung kusa, yung panahon. Katulad ng Nomobar, yung may-ari noon, hindi naman DDS yon. Wala daw pumuntang Dapolbag doon sa panahon na yon, di ba? O, iimbestigahan nyo. Baka sabihin nyo, DDS yung may-ari, yung pamapasama. Nagninegosyo lang yung tao. Di ba? Yan sasabi ko sa inyo, mga kababayan. O, ang dami, laganap na po yan. O, kalat na po yan. Huwag po kayo maniniwala dito sa kumakalat na to, ha? Hindi po totoo yan. Magsuri kayo, ha? Search nyo po. Huwag kayo maniniwala. Yung date ang tignan nyo, ha? Kung kailan may mall. Ang date, kung kailan siya nag-withdraw ng pera, kailan mo, kung may mall ba sa Lubao yung mga panahon na yon. Kasi may nagko-comment, may bagong mall daw sa Lubao. Ayoko na lang banggitin kung anong mall yon. Pero imposible naman nakarating siya ng future. Maliban na lang kung hiniram niya yung lamesa ni Doraemon, pumasok siya doon, pumunta siya sa future. No? Okay, booking ka na kayo, di ba? O ito, Prof. Tikiya, sinampal, si Bakulaw. Ha? Tindi ng Bakulaw na yun. Ha? Nandahil kay Martin, may AX. Nandahil kay Martin, may ayuda. Nandahil kay Martin, may oktopad. Nandahil kay Martin, may ganto, may ganyan. Kapal ng magmumuka. Hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Wala kang nasasabing galing yan kung kanino. Nandahil lang kay Martin. Pero, pinatutunog nyo na kay Martin galing yan. Nadadaya yung taong bayan na ililigaw. Di ba? Pare-parehas kayo. Buti na lang may ganitong vlogger katulad ko. Ha? Binubuking, huwag nyo iligaw yung taong bayan. Ha? Wala akong binabanggit, bahala na kayo kung sino yung bakulaw na yun. Di ba? Kayo na lang bahala kung sino yun. Mula ngayon, di na mababanggit ng pangalan, mga kaibigan. Tuso ngayon, tuso. Pasensya na kayo, ha? Hindi dahil sa takot ako. Hindi po, nag-iingat lang po tayo. Kasi po yung mga yan, tuso yan, tuso. Parang ahas yan. Ang ahas, matapos mong pakainin, tuklawin ka. Ganon din po sa Biblia, traidor ang ahas. No? Traidor yung mga yan. Kaya hindi ko na po papangalanan yung mga yan. Itago natin sa pangalang Bakulaw, yung isa Junel, yung isa naman, ano kaya isa? Pinky, o sino yung Pinky? Hindi ikaw yon, ha? Hindi ikaw yung ano, ha? Alam nyo na, bagay yung pangalan, alam nyo na, di ba? Para hindi tayo masabit, para masarap yung kwentuhan natin, no? Alias lang kung gagawin natin. O, ito, paingin natin si Mr. Harry Roque. Ito, pwede mong buuin pangalan nito. Kasi ito, hindi naman to nag-ano, hindi naman, ito naman, kahit mura-murahin mo to, sorry si Atty. Harry Roque, Ito, kahit sa panong Tatay Digong, mura-murahin mo sila mga Duterte, hindi nagdidemanda si Duterte. Di ba? Kasi alam niya ang freedom of speech. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon, pag-usapan natin, ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no?
So, hindi natin masasabi na kwentong Wala, hindi pinapakinggan si Lebiste. Lahat, hindi nila pinakikinggan. Pero paglabang sa Duterte, pinakikinggan nila. Ang bilis, ang bilis. Wali ka, kahit nasa kulungan ka, halika, bitang ka namin. Biruin mo, nasa kulungan yung tao. Ang kaso, ang tindi ng kaso, kidnapping yata, na, for ransom. Tapos, ang bail, no bail. Ang tindi, pinalabas ng kulungan para grabe, no? Yun na may kredibilidad sa kanila. Yun na may kredibilidad kay Pinky. Pero yung 18 Marines na naglingkod sa taong bayan, dati, mga Marines, mga ex-soldiers, nagsasabi ng katotohanan at dati naman napatunayan tao talaga ni Saldi, walang kredibilidad sa kanila yun. Hanapan mo kung ba't walang kredibilidad, tamo, hindi nila maano. Doon lang sa 805 billion na sinasabi nila na hindi to pwede i-deliver sa maiksing panahon yun. Ugok ulo mo, di ba? Sa akin mo ipa-deliver yung 805 billion. At magtatawag ako na marami magre-repack ng pera. Baka isang linggo pa lang na-repack ko na yun. Basta bigyan niyo ako sa maleta. Biro lang yun. Biro lang yun. Diba? Diba? Kaya ko i-repack yun. Diba? Ugok ulo mo. Diba? Pisa sabi mo hindi kaya i-repack yung 805 billion sa maiksing panahon. Diba? Kaya yun. chero na Ay, sabihin mo sa mga nanonood, sabihin nyo, sino magpipresent ba? Sino magpipresenta rito na magre-repack ng 805 billion? Bibigyan ng tag-isa isang maleta. Magtataasan ng kamay eh. Baka iba dyan, di na matulog eh. Magre-repack lang ng pera eh. Baka dyan, iba dyan, di na matulog eh. Yung mga kargador dyan, di na matulog eh. Magre-repack kami, magdamag ng pera. Bakit? Billion yan eh. Yung Pinky kasi, ang paniniwala niya sa sarili niya, yung malabong, yung kaisipan niya na malabong, di abot ang tanaw ng isip niya. kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So, pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vicrebulia, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanay-check, yan ay revoke na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po ay pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siya humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetena, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical ng mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siya karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay
Ngayon, ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya, hindi lang sa pagkakakulong. Ito na lang ha. Ito na lang. Pabigyan ko kayo ng tip. Sa natural na ordinaryong tao, ha, matatakot ka eh. O sige, kay Saldi tayo. Mayaman si Saldi, bilyonaryo. Bukod sa may mali-malit may mga negosyo rin yan dati. Siyempre, congressman, mayaman. Malaki sahod, di mo alam. Ganito, ikaw ba naman magsasalita ka, kakanta ka? Kung kinanta mo, bakit inutusan ka ng Duterte? Ay, hindi magpapaloko si Saldi sa mga Duterte. Dahil kalaban niya si Sara, di ba? Kasi ba siya kayo shiminit, sabi ni Sara Duterte. O, di ba? Iyan, si Saldi ko, tao yan, na natatakot, hindi para sa sarili niya, para sa kapakanan ng pamilya niya. Wala siya nagawa, na corner siya yung mga time na yun, kaya umamin na siya. Tandaan nyo yan. Kapag ang pamilya mo nagigipit na, tandaan mo, hindi sa kahihiyan kundi doon sa takot na kung ano ba nangyari sa inyo, balikan kayo ng sino man, aamin ka na. Sasabihin mo na para sa sarili mong, isasave mo na sarili mo, di ba? Hindi dahil sa kasinungalingan, di ba? Gaya ng banta sa akin dahil sila nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. Naku po. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang, Naku, ito, mahirap yan. Yung video ni Saldi ko na may gurguran effect, baka ipakita niya yun sa Czech Republic at mabigyan siya ng asylum lalo. Ewan ko kung ano otoridad na makuhaan doon, mabigyan siya ng asylum. Ang problema nito, pag nabigyan ng asylum niya, Sir Harry Roque, hindi na makakapanagot, wala na makapagturo sa kanya kung sino talaga ang mastermind. Kasi iyan lang inaasahan talaga si Saldi ko is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Portugal. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na naisang. Meron nila ba si Pinky yata, nabalitaan yon. Ang hindi daw bibigyan ng state witness hindi daw gagawin state witness si Saldi kasi nga, siya daw ang arkitekto ng korupsyon. Galing mo naman, Pinky! Di wag mo na ipatawag si Saldi ko. Ba't sabi mo ipapatawag mo si Saldi ko? Di wag mo lang ipatawag. Total naman pala siya ang architect ng korupsyon Ang galing mo naman. Nahulaan mo yun? Naimbestiga mo yun? Hindi mo pinapatawag yung tao? Yan ang mahirap sa matandang yan. Hindi wag mo na ipatawag Yung pala architect si Saldi, pakulong na kagad yan. Pag baba sa airport, kasuhan, pakulong na kagad. Siya pala architect ng korupsyon Nakang titing na to. Hindi pa nga pinapatawag siya doon architect. Paano mo nalaman? Sige nga, paano mo nalaman? Ano ebidensya mo? Hindi ka nag-iimbestiga. Ang pag-iimbestiga, hindi sa tingin, Hindi sa tingin. Doon sa pagtatanong mo sa tao na nasasangkot sa korupsyon. Importante ang tanong, kahit kayo mo tanungin. Bugok. Patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr., ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyan testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan ka nila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil
ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesman reporting live from Ackersee, Austria, na napakagandang lugar, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines from beautiful Ackersee. At ito po ang tanawin ng Ackersee. Ito, pakinggan po natin si si Prof. Maluti Quiapo. Bye. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Beli po, kita mo Ano na, pong biruin mo, may mall daw. May mall daw doon sa Lubao. Ano ba naman sabi nito? Baka naliligaw ka lang. Hindi nyo pwede sabi ito, hindi nyo pwede sabihin nagkamali si Madriaga, nalilito lang siya. Nilagay niya sa affidavit niya yun eh. Notaryado yun eh. Nag-oath yun, tandaan nyo, nag-oath yun. Baka naman sabihin nyo, pwedeng baguhin yan. Baka sabihin nyo, nalilito lang si Madriaga. Hindi, nalilito lang si Madriaga, hindi naman talaga mall yun. Ano yun, sari-sari store lang yun, o maliit na bangko lang yun. Hindi na pwedeng baguhin. Nag-oath yun, tandaan nyo. Sabi, mali siya at mali talaga siya. Tandaan nyo, pag ikaw nag-withdraw ng pera, ganun kalaki, milyon ang binidro niya. Aba, milyon! Kung buot sana, kung 2,000 lang minidro mo, pwede mo makalimutan yung lugar. Milyon yung minidro mo eh. Ibig sabihin, yung lugar, talagang tanda mo. Talaga siguro, baka may bodyguard ka pa noon. Tanda mo yung lugar, imposible makalimutan yun. Sasabihin mo, may mall sa Lubao, wala naman. Sabi ninyo na bago pa man Gets nyo logic? makapagpahayag ng depensa, ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, O ito, sampal mukha mo dito, bakulaw. Sinampal ka ni Maluti Kya. taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, Admar, natutuwa ako kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi, at katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang vetting na nangyari. Si Bakulo nakakatawa niya. Na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni Madriaga in the case of the supplemental affidavit, no? Hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint. At tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad, no? Makikita naman natin yung supplemental affidavit na yun, halos sulat kamay na maraming erasures na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang tunay na istorya. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Pero parang iwas pusoy pa rin po sila sa kabila ng ganito po yung mga pag-question ng taong bayan. Kasi hindi po ba ang taong bayan yung piniplease nila na makuha yung simpatya dito sa mga payag ni Madriaga, Prof? Tama yan, Admar, no? In terms of political, di ba meron tinatawag na Court of Public Opinion. Makikita natin doon sa Court of Public Opinion, talagang malala ang dating sa taong bayan nung pinipresenta si Madriaga. So, kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila political process at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila, una. Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila.
Opo, at napaghahambing nga po, Prof, no, yung paunang mga aligasyon nitong si Madriaga at yung mga aligasyon naman noong Brave 18 po. Maihahambing niyo po ba sila, alin yung hindi ka panipaniwala, alin yung kapanipaniwala po, Prof? Lalabas yung Brave 18, no? Dun sa Brave 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo dun kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo dun sa Saga haka-haka, biri mo, picture, papakita ka lang picture, okay na. Happy birthday, Ramil Madriaga. Magkakilala kami niyan. May picture lang katabi Duterte, magkakilala na. Okay, sige, granted, magkakilala. O naman kung magkakilala kayo. Sapat na ba yung batayan na magkakilala kayo? Impeachable na yon? Ha? Yung mga, meron daw pinangalan sa kanya yung motor na milyon-milyon, pinangalan sa kanya, nakapangalan doon sa kanya, pinakita niya pa eh. Bugok, sa pangalan mo yan. Ikaw kakasuhan dapat, sa pangalan mo yan nilagay eh. Ba't pumayag ka? Di ba? Yun lang yun. O, sabihin, walang ebidensya. Ebidensya pinakamula sa iyo, ugok. Di ba? Hindi haka-haka. Hindi katulad ng 18 Marines, talagang tao ni Saldi, may picture, may pagdi-deliver, may paghahakot. Sa iyo, wala naman yan. Asa? Wala. Limitado lang picture mo eh. Yung pag-birthday ni Madriaga, happy birthday namin Madriaga, yun lang. Pag may picture dun sa may picture dun sa katabi si Duterte, saka yung si Sara. Yung duffel bag, may picture ba? Nagdi-deliver kayo? Wala! Ang 18 Marines meron. AI, tignan mo yung cellphone. Kung AI, nakuhanan yun, hindi pa uso AI. Yun! Hindi polluted source. yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na ng kanyang personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous eh. Kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing. Yan pa pala, yung term sharing, tinanggi pa. Hindi na totoo. Dagdag natin. Mula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsuy na nangyari. Itapon mo lahat dyan para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Kung yan ang star witness ng impeachment kay BP Sara, mahina yan. So hindi ko maintindihan kung paano pumasa yan sa substance. Kasi 'di ba ang kwan nila diyan pumasa sa form and substance. Ngayon tinitingnan nila yung substance, paano ka nakakuha ng 54 members ng Justice Committee na nagsabing pumasa sa substance na yung evidence rest in one person. A person who is in jail for kidnap and ransom, no? It's not something to laugh about. Pinunto na yan ni Congressman Rodriguez na he is a polluted source. Pero makikita mo talaga polluted eh. Dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basihan, at sinasabi lang nila clarificatory question, imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment kay BP Sara. Tama. Hindi makakalusot yung kay Senator Dante Marcoleta. Handaan nyo. Okay, maraming salamat. Isang makabuluhang talakayan at usapan. Paalam po sa inyong lahat.